Talentadong Pinoy. Nang iniwan ng isa nating ultimate talentado ang kanyang trabaho, ang ating susunod na talentadong taga Bulacan ang siyang nag-replace dito. Aba, interesanteng kwento ito. Alamin po natin ang buong kwento. Graduate po ako ng drafting technology sa Bulacan State University. Pangarap ko pong maging isang animator, yung mga nagdodrawing ng mga anime sa mga manga. Nag-apply po ako na bilang tour guide sa isang museum sa Pasay. Bigla pong dumating si Kuya Joseph dun sa museum namin. Inalok po niya ako bilang sand art assistant. Tapos, ayun po, tinuruan po niya ako ng mga bagay na alam niya. If I could get another chance. Nakapag-impluwensya po sa akin sa nasumali sa Talentadong Pinoy. Si Kuya Joseph po. Bale, naging idol ko po siya kasi parang siya yung nagdala ng sand art sa Pilipinas. Siya yung pinakauna. Ayun, dun po ako humanga. Pangarap ko po na makapag-perform para maipakita naman po na yung mga babae po na katulad namin, kaya rin po yung ginagawa nung mga lalaki. Halimbawa po si Kuya Joseph, nanalo po siya sa Talentadong Pinoy bilang champion. Telling a moving story through her hands, please welcome Monica Regalado, or simply Monica. Consumato mes! Monica! Hello, Monica. Magandang gabi sa'yo. Okay, Jose Rizal. And the girl who was so amazed, Nina Jose. Ano sa palagay mo? I'm so amazed. Ang galing, sobra. You make me proud to be a Filipino, sobra. As in, ang galing, Rizal, yung theme. Ang aliw, and that sand, it's just so amazing. You're amazing. Thank you very much, Nina Jose. Alam mo, Monica, konting in time, konting panahon na lang, matatapatan mo na si Joseph the Artist. And I understand siya nag-train sa'yo. Ang bilis ng kamay mo, ang bongga. At gusto ko rin yung ginawa mong presentation. May istorya, sinimulan, kinulong, hanggang sa binaraya si Dr. Jose Rizal. Tama si Nina, ginising mo ang aking pagiging Pilipino, pagiging nationalistic. At yun lang. Congratulations. Thank you, Steve. Direct Joey? Hindi madali ang ginawa mo dahil kasi ang hirap tapatan ni Joseph the Artist. And to think Hall of Famer pa yung nag-train sa'yo at tatapatan mo. Lalo na kung mag-perform ka ng ganyan, ang tendency ng tao ay i-compare ka sa ginawa ni Joseph the Artist, no? Na kung saan he left his mark. Okay? First point ko yun. Second point, alam mo, hindi ka nag-disappoint. As a matter of fact, ito, personal ko lang opinion, ha?
Pagtingin ko sa mga disenyo mo, lalo-lalo na yung pag-aarugang binigay mo sa mga detalye at personalidad, lalo na't historical figure yung ginawa mo, ibang-iba ang estilo mo kay Joseph the Artist. At sa bagay na yan, I like you more. Okay? Ikatlong punto, kung bakit pinakagusto ko pa, hindi, ang mga dinidisenyo mo, hindi, well, this is your first performance, hindi pagpapakyut, hindi jeepney art. Ang ginagawa mo ay may historical at may cultural value. At sa bagay na yan, Monica, lamang ka kay Joseph the Artist. Thank you very much, Direk Joey. Maraming salamat, Time Scouts. Okay, Monica, finally, napangiti ka doon sa comment ni Direk Joey, ha? Nininervous ka ba? Opo, sobra. Okay, relax ka lang muna, Monica. Magkita tayo at the end of the show. Thank you. Thank you po. Thank you po. Mawiwindang kayo sa ipapakita ng susunod nating talentado. Kilalanin natin siya sa pagbabalik ng Talentadong Pinoy. Sa mga stand at suntok, para ulo mo'y di makatok. Bakit di mo masubok magpalago ng buhok? Hindi na lang ganyan ang buko mo kasi parang tumama yung ulo mo kanina eh. Ang kanilang suntukan, makakuha ng panalo ang pinag-aagawan.